So hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, si Vice President Sara Duterte na mismo ang nagkumpirma. Siya na mismo ang nag-confirm na dinala ang kanyang ama doon sa The Hague. Doon nga po sa The Netherlands. At tila baga mapapansin nyo sa kanyang statement na parang feeling victim pa sila. Na sila ay kinakawawa, na sila ay niyuyurak, na parang sila pa ang tinatapakan. So ngayon, basahin natin ang kanyang statement. Yan o, mga minamahal. Statement ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president, at that to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Uulitin ko, ang ICC walang hudikatura pero meron po tayong commitment sa Interpol. Sa ICC lang po tayo walang jurisdiction pero meron po tayong commitment sa sa Interpol. Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights since he was taken this morning. He has not been brought before any competent judicial authority to assert his right and to allow him to avail of relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. Si VP Sara na mismo ang nagsabi, he is being forcibly taken to The Hague tonight. So, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na ang kanyang ama ay dadalhin na po or dinala na nga doon sa The Netherlands. This is not justice. This is oppression and persecution. Wow, ha? Oppression and persecution. How come naman sa mga inosenteng namatay nung panahon ni former President Duterte? How come naman sa mga batang nadamay? 1-year-old? Tapos sasabihin lang ng mga pulis, hindi, nadamay lang siya sa insidente. 'Di ba? Kamustahin naman natin yung humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na pinatay ng iyong ama. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. God save the Philippines. Coming from you, na willing mong i-abandona yung sarili nating mga citizen at yung bansang Pilipinas, nanggaling pa sa'yo mismo yan? Ikaw nga itong nakikipagkampihan sa China, di ba? Hindi ba aabandona yon sa ating mga kababayang Pilipino, yung ginagawa mong pagkampi sa China? Habang ang ating mga Coast Guard, Navy, napuputulan ng kamay, hirap na hirap sa pamamalaot. Wala ka man lang bang care doon? Napaka-selfish mo, Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dapat si Inday din sumunod na din dyan eh. Kasi ang sabi ni Arturo Las Cañas, Queen of Tokhang, itong si Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan ninyo, ang daming criminal offenses na ginawa ni VP Sara. Diba? Hindi na din malabo na parang totoo nga yung sabi ni Las Cañas na Queen of Tokhang. Bakit? Nag-threat ba naman sa ating presidente? Tinred si PBBM, tinred si First Lady, tinred itong si House Speaker Martin Romualdez. Diba? Serious criminal offense yun, mga minamahal. And inciting to violence and rebellion yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Threat po yun sa ating national security. Nagigets ninyo? Diba? Hindi lang isang beses yung ginawa ni VP Sara. Paulit-ulit niya pong ginawa yan. And dapat bigyan niya ng legal action. 'Di ba? Ano yung mga pwedeng yung mga ginawa ni Sara Duterte? Conspiracy to commit murder, Article 248, basahin ninyo. Inciting to rebellion, Article 138, basahin din yan ninyo. Yung grave threat na ginawa niya kay PBBM, basahin din niya ninyo.
Pag ordinaryong Pilipino nagsalita niyan, nakukulong. Pag si BP Sara, okay lang? Diba? Kunyari, sabihan ko, ang presidente patayin. Pag si BP Sara, okay lang. Pag normal na Pilipino, kulong. O, naalala ninyo yung teacher, mga minamahal, na nagsabi na ipapapatay niya si former President Duterte? O, ano yung nangyari? Nakulong. Ginawa ni Inday, bakit hanggang ngayon hindi pa din ito nakukulong? Diba? Kaya nga, minsan ang hustisya para lang talaga sa mayaman eh. By the way, mga minamahal, may post din. Ang kanyang anak, mga minamahal, na parang tila baga daw, dinideny ang health ni former President Duterte. Anong dinideny? Ang hilig nyo kasing lights, camera, action, O, tingnan ninyo, mga minamahal, O. Nung dadalhin na siya sa The Hague, the Netherlands, bakit parang tila baga nagkasakit? Di ba siya na mismo yung nagsabi na, ICC, hurry up. Di ba? Siya na mismo yung nagsabi, habang buhay pa daw siya, madaliin na, para magkaalaman. Siya mismo yung nagsabi nun, di ba? Bakit parang tila baga ngayon, natatakot, itong si former President Duterte, parang tila baga siya pa yung biktima. Di ba? By the way, mga minamahal, habang si Duterte ay dinala na po, I think dinala na kasi si Sara Duterte na mismo yung nag-confirm. Doon sa The Hague, ang dami mga Pilipino ang nagsasalita na panagutin. Yan panagutin si former President Duterte sa kanyang ginawang war on drugs. Hustisya sa lahat ng biktima ng pamamaslang. Yan hustisya sa lahat ng biktima ng pamamaslang. Duterte ikulong. Ang dami nagsabi, Duterte ikulong. Dapat lang naman na makulong. Itong si former President Duterte. Rise up Philippines. Yan yan po yung totoong reaksyon ng taong bayan. Na itong si former President Duterte ay dapat nang ikulong. Madami po ang nagpupunyagi dito po sa nangyaring pang-aresto. At meron pa ngang nagpagawa ng cake. Happy arrest, Happy Arrest Day, Rodrigo Duterte. Madami pang nagpagawa ng cake. Nagsiselebrate, mga minamahal. Dito nga po sa pag-aresto kay former President Duterte. At sa mga nakikisimpatya, bakit hindi nyo na lang samahan itong si former President Duterte? Diba? Katulad ni Robin Padilla. Bakit hindi nyo na lang samahan itong si former President Duterte? Kasi si Robin, humingi, mga minamahal. Tingnan nyo, Humingi siya ng tulong sa presidente. Ano magagawa ng presidente dyan? Hindi niya naman control yan. At nakakapagtaka, himala, English siya. Robin, nag-English yung utol nating hudlo mo. Sana all. Sabi niya, my earnest plea, Mr. President, is for you to exercise your executive power and to help the operation of the Philippines National Police in following directives from a foreign entity that undermine our laws and violate our sovereignty. Wala pong violate, uulitin natin, mga minamahal. Wala pong violate na batas nung hinuli itong si former President Duterte. Dahil uulitin ko sa inyo, meron pong arrest warrant coming from the ICC. Yan legit yan na ebidensya. Ganyan tayo. Hindi pinapalabas nila noon na wala daw warrant. Hindi totoo yun. Yan may warrant. Ibinigay yung warrant ng ICC sa Interpol. Wala ng jurisdiction ang bansang Pilipinas sa ICC, but meron tayong commitment sa Interpol. Uulitin natin, mga minamahal. Meron tayong commitment dito sa Interpol. Di samahan mo na lang. Samahan mo na lang, Robin. The fate of our beloved country now rests in your hands, Mr. President. We must consider the sentiments of our people, especially in these critical times when the world is shaping its future. Unity among Filipinos is crucial as we navigate this era of geopolitical conflict and trade wars. Maganda yung scriptwriter ngayon ni Robin Padilla. Taas ng TF ngayon, Diba? Taas ng TF ng scriptwriter ni Robin Hood Padilla, English. By the way, mga minamahal, yung statement ni Vice President Sara Duterte, sign po yan ng narcissistic personality disorder kasi minamanipulate niya yung mamamayang Pilipino
sa kanyang sinasabi na parang tila baga sila yung biktima. Pero yung totoo, sila ang nambiktima sa napakadaming Pilipino. Niyurak ang sangkatauhan, binaboy ang hustisya, binaboy ang konstitusyon, at binaboy ang mamamayang Pilipino. Hindi lang pagkatao, kundi yung pera nating mga Pilipino. Nagbabayad tayo ng buwis pero hindi naman tinatrabaho ng maayos. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kaya itong matandang to, deserve na makulong sa kulungan. Deserve. 'Di ba? Para mabigyan ng hustisya ang mga batang pinatay, namatay sa napakagulong war on drugs ni former President Duterte. By the way, happy to see Duterte na tingnan nyo ngayon, parang lights, camera, action yan, no? Lights, camera, action. 'Di ba? Nung dadalhin sa the Netherlands, biglang nagkasakit. Pero siya din mismo yung nagsabi noon na hurry up ICC. 'Di ba? Sabi niya, tomorrow, bukas, kung gusto nyo mag-imbestiga. Oy, yan yung sabi ni Digong, tinupad lang ng ICC yung gusto mo. Medyo natagalan nga lang. Para makapag-ready ka sana. Kaso ang nangyari, wala, hindi ka na ready. Eh di, nandun ka na sa Hong Kong, di ka pa tumakas. Alright. Yun po mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.